Hello guys, hello mga idol, what's up guys, welcome to my vlog. Hello guys, ito yung content natin ngayon guys, sa gagawin nating video ngayon guys. Ito po yung nakikita nyo sa likuran ko po, yung malaking kahoy na to guys. Alam ko po na sa mga katulad ko na mga kababayan natin na tubong taga dito rin sa North Cotabato, alam kong pamilyar to sa inyo, itong malaking puno na to. Pero sa mga kababayan natin tulad ng mga nasa Luzon, sa Visayas, alam ko hindi ito familiar sa inyo kasi literal lang to na makikita dito sa mga bulubunduking bahagi ng Mindanao dito sa North Cotabato. Ito po yung rubber tree. Yung sinasabi ng rubber tree, yung mga pinagkukunan ng mga yung goma o yung ginagawang mga gulong, tsinelas. Ito po, yan po ang ginagawang mga produkto galing sa rubber tree. Ito po, yan, napakatayo po ng kahoy nya, napakataas kasi maraming mga kahoy na nagtitirikan dito, kaya kung gaano kataas yung katabi ng mga kahoy guys, ganoon rin yung taas kasi habolin niya rin yun. Tapos pero pag sa mga open area, yung katulad ng mga walang mga matataas na mga puno na katabi, hindi naman ganong matayog yung puno niya guys. Dito guys, ito sa content na gagawin natin ngayon, ito yung gagawin natin guys. Papakita ko sa inyo kung paano ito pinoproseso bago pagkakakitaan nitong rubber tree. Ayan. Una-una guys, yan ang gagawin mo. Ito yung unang proseso. Pero bago ang lahat, shoutout nga muna pala sa ating mga solid na taga pagpanood ng ating video. Shoutout pala kay Rolando Clamar, and then sa kay Rex Kapelitan. Shoutout. Okay, ito guys, ayan, siguro familiar kayong lahat dito sa mga ito po yung rubber tree. Ayan guys, siyempre bago tayo magsimula, kailangan muna natin ng panggayat. Ito guys, yun yung tapping knife ang tawag dyan guys. Ayan ang ikukuskus natin para lumabas yung dagta. Ayan, kukuskus mo lang yan dyan, sugatan mo lang siya para lumabas yung dagta niya. Ayan, and then pagkatapos mong gayatin, lalabas yung dagta niya. Ayan, nakita nyo natulo yung dagta. Ayan, isasahod dyan ngayon sa loob ng ayan may nakasahod dyan na baon ng nyug. Ayan, dyan yan maiipon. Ayan guys, pagkatapos mo na yung gayatin guys, siyempre kung marami yung kailangan mong gayatin, kailangan gayatin mo lahat yan guys bago, para pagkatapos nyan lahat, magayat mo na lahat. Ayan, sa next step na naman na sa paglalagay ng acid guys. Ayan, dyan na naman para mabuo na yung hintayin mo muna na hindi na natulo yung dagta nya bago mo lagyan ng acid para madaling matuyo guys. Ayan, ayan, tingnan muna natin kung natulo pa ba o hindi na. Ayan, tingnan natin yung baon ng niyog guys kung na. Ayan, hindi na natulo, kaya pwede na tayo maglagay ng acid para madaling matuyo yung dagta nya. Okay, ito po yung proseso ng paglalagay ng acid guys. Kailangan mo muna magtimpla. Yan, yung sa maliit na bote guys, yun yung purong acid guys. Kailangan mo lang maglagay ng kunti dyan sa gagamitin mo na bote na yan para maglagay ng acid. Ayan, tapos kailangan mong haluan ng maraming tubig, pupunuin yan guys. Tapos ayan na, ilalagay mo yun doon para mas madaling matuyo yung
dagta ng guma na naipon doon sa may baon ng nyug. Ayan guys, so pag naglalagay ka guys, kailangan may dala kang panghalo para mahalo ng maayos, madaling matuyo yung dagta ng guma guys. Saka dagdag kaalaman lang pala guys sa mga di pa nakakaalam, itong guma po guys is ito po yung pangunahing pinagkakikitaan dito sa amin sa North Cotabato. Ito yung mas pangunahing pinagkukunan namin ng pang-araw-araw namin na mga gastusin. Kahit sa hirap ng buhay guys, nakakaraos din sa pamamagitan ng na to, ng tanim na to. Every 15 days guys, ito yung routine namin. Yan, kukuliktahin na namin ngayon yung mga nabuong mga dagta. Pwede na yung pagkakitaan. Ang tawag na pala dyan sa nabuong dagta yan sa baon ng nyog ay kaplam. Yan po yung finished product, unang proseso ng pagpuproseso kung paano pagkakitaan yung rubber tree. Ayan. Sa naman na yan guys, every 15 days may pupunta dyan, nagbabaybay sa amin, yung bumibili ng produkto, yung kinukulikta namin na yan, ipipinta namin yan, lalagay mo lang sa gilid lang ng daan. May kanya-kanya din tayong mga suki na bibili ng ating produkto. Yun lang guys, siguro alam nyo na kung paano natin pinoproseso at pinagkakakitaan yung rubber tree. Siguro kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, huwag kalimutang i-like ang ating Facebook page, saka mag-iwan na lang ng like, saka comment or request na sa gusto pa ninyo na content na gagawin pa natin next video. Ayun lang guys, maraming salamat. Thank you for watching, at pakishare na lang ng video na to para mas marami pang makapanood, at lalo na sa mga kababayan natin na wala pang alam or idea kung paano pinagkakitaan yung rubber tree, lalo na sa mga kababayan natin na doon sa Luzon, saka sa Visayas. Maraming salamat guys. Thank you for watching. Bago pa lang lahat guys, bago mo tapusin tong video na to, pa-subscribe na lang din pala ng ating YouTube channel guys, Boy Tamad Vlog. Ayan guys, sige, bye bye.